Hello, Mr. Philippines 2026 candidate. Can you please introduce yourself one by one? Hi guys, my name is Ferdo Godinez, 26, representing Surigao del Sur. Hello everyone, my name is Charles Angelo Tripin, 23 years old, representing Pasig City. Hello everyone, my name is Jason John Molde, 24 years old, representing Cebu Province. Alright. But for anything else, congratulations ulit kasi official candidates or representatives na kayo ng mga hometowns nyo. Anong nararamdaman nyo once na kayo ay officially sashed and representing your hometowns? Fred? Masaya po and very thankful sa mga sumusuporta kahit po na mahirap. Tuloy-tuloy po. Yes po, syempre po sobrang honored po na makapili and nakapasok po sa kauna-unahang Mr. Philippines 2026. And syempre andyan po yung puso na tumatakbo para sa corona. And also, I am grateful and thankful to be honored to represent Cebu Province here in Mr. Philippines. So I'm overwhelmed and I'm bringing the pride of Cebu here in Mr. Philippines 2026. Right. Mr. Cebu, is this your first time joining a pageant? This is my second national pageant. Your second national pageant. How would you compare yung experience mo from your previous pageant to Mr. Philippines? My previous pageant, which is Mr. Allen Tourism Philippines. So it was fun because I made a lot of friends, like connections. So, paano mo ano mo compare yung journey mo doon sa, Since it was a previous one, uh, so I built connections with my friends. So basically, maganda yung experience ko din sa past. Even though it's my first ever pageant, which is national agad. ikaw, Angela, I know you won the first ever Ginoong Pasig, no? Yes po. Ano nararamdaman mo na, yun nga, na, tag dito, you are now here at Mr. Philippines representing Pasig. Syempre masaya-masaya po ako kasi ibang level na po yung competition sa saliyan ko and of course nakapagbigay na po ako ng pride sa Pasig. And yun na rin po yung way ko ng pag-give back. Since nanalo po ako sa Pasig, yun. Represent ko po yung buong Pasigen sa laban. Ikaw, Fred, is this your first time to join? Actually, my last was 2018 pa, so matagal na rin po. Medyo bumabalik po yung kaba, yung pressure, pero kaya naman po. Can you compare yung 2018 journey mo sa pageant and this Yung sa 2018, medyo ano pa ako, medyo hindi pa matured, pero may feel ko naman, physically and mentally, complete na. Anong nag-encourage sa'yo, Fredo, to join Mr. Philippines? I want to prove myself na even though na matanda na kaya pa rin na makakuha ng to. Ikaw, Angelo, I know you are not really appointed, but you are proclaimed talaga, in-announce ka na mapupunta ka talaga sa pageant na to. Nung nalaman mo na magna-national ka, kinabahan ka ba? Yes po, doon po yung kaba, pero at the same time po, doon pa rin po yung pagiging thankful kasi yun nga po, ibang level na po ng competition. Tsaka hindi po lahat ng tao nabibigyan po ng opportunity na sumabak sa ganung level ng competition and i-represent po yung city or yung lugar po nila. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa opportunity. What about you? Anong nag-encourage sa'yo to join Mr. Philippines? Uh, because of my advocacy. Mm. So more likely, I'm gonna be, like I'll use this platform to voice my advocacy. Maybe know your advocacy. Um, to uplift elderly, Elderly people. yes, to Ano, support and uplift elderly. ano nararamdaman mo sa ageism or discrimination against elderly? Well, kumbaga yung mga yung ibang matatanda na trabaho, yung ibang matatanda na trabaho, tapos yung iba like they don't respect other. Like kumbaga I have
I have a grandma, which is Ah, I'm living with her, and I'm proud, Sanya, kasi even though she's carrying a heavy basket just to provide for me, she's selling biko or bubut, and also I'm gonna it is my motivation for myself to provide in the future for her as well. yeah. We are talking about advocacies now. So, Angelo, mayroon ka bang advocacy na dadali mo dito sa Mr. Philippines? Yes po, yung advocacy ko po, kasi as I observe po sa nangyayari sa paligid po natin, yung social media po, which is part na po ng buhay natin, is medyo naging critical na po sa panahon ngayon. Kasi kahit mga bata po ngayon marunong mag-social media, ay napansin ko po na kailangan po natin ma-encourage yung iba na maging responsible user po ng social media and maging magandang halimbawa po, hindi lang po sa mga ka-age po namin, kundi sa mga future generations po na darating po sa pagkakas. What about you, Fredo? Do you have an advocacy? Yes po. Advocacy is ilayo yung mga kabataan sa mga masamang bisyo at ilapit sila sa sport since na lumaki ako sa hindi ganun yaman na pamilya, so environment ko parang ganun na rin, and nakita ko na yung mga kabataan parang ang dali nilang ma-distract, ang dali nilang magkaroon ng mga bisyo, ganyan, tulad ng pag-manigarilyo, pag-vape, iinom, gano'n. So, I will use this platform to encourage them also to play sports and to avoid the bad habits. Tama naman. Good job to all of you. Ngayon kalat na kayo sa social media. Actually, even before the press presentation nyo kahapon, pinag-uusapan na kayo. Ano ang nararamdaman nyo na yun? Marami nang nagmamind sa inyo sa online. Parang online selling Add na. to basket. Add to basket. Ganon. Add to heart mo. So, Yeah, yellow basket. Ganon. Ano, Fredo, ano nararamdaman mo? I'm very thankful po na marami pong sumusuporta sa akin at sa mga candidates din po, gaya namin. And also sa Mr. Philippines, sobrang malaki yung pasalamat po sa akin. Ikaw, Angelo. Sa akin po actually, di ko po nagsinkin sa akin yung mga nangyayari ngayon. Kumbaga, hindi ko pa rin po naisip na nandito na ako sa level ng competition na to. Pero yun, lagi po ako nagpapasalamat sa opportunity na binigay po sa akin at sa mga candidates na mag-explore and matuto po sa Mr. Philippines. Thank you. I'm very thankful for supporting us here, joining Mr. Philippines. So, overwhelming siya. Kasi, kumbaga, low-key ako tapos gano'n na nangyari. Ayan. Alright, pero again, congratulations and thank you so much. Our Mr. Philippines 2026 candidates from the province of Cebu, Pasig City, and Surigao del Sur. And good luck sa Mr. Philippines 2026 journeys nyo. Thank you. So,